Yan mo nakakuha taboring mandam. What bigla-bigla. Pag desisyon ng kepa, what bigla-bigla. Okay, so what is up guys, once again this is me, Nascent. And for today's video, bibisita tayo sa casa ngayon sa Yamaha dito sa Florida Blanca. Checking out lang kung meron silang stocks ng Yamaha PG1. Nakita kasi natin yung mga vlogs recently ni Trupa Motodeck, and we've been wanting the PG1 din ever since naman kasi. Actually galing na kami sa Yamaha kanina and na-check na namin kung magkano siya, and based on what they said, may naka-promo siya now and so discounted yung price niya. So kaya mapunta kami ngayon to check it out. If magustuhan natin, then we'll get one for ourselves. So probably ito na yung magiging replacement natin kay Colin. So stay tuned guys, and biyahe lang kami saglit. So this is Poblacion. I know, hindi Poblacion, Mabikal, Florida Blanca, Pampanga. Medyo malapit na tayo sa pupuntahan natin. Actually hindi pa ako nakapagtingin-tingin sa ibang branches kung saan maganda yung offer nila, pero I think it's less than 10,000 peso discount na din siya. I think that's good na, considerable na yun para kunin natin yung unit today. That's it. Okay, so this is Yamaha Florida Blanca, and probably dito tayo mag-release ng unit natin. Stocks lang. Ano ba? Display po yung release mismo unit o... Pwede na po yung pinaka-ano namin sa pinaka-warehouse namin. Wala lang po kami backdoor warehouse. Sure pa na? Confirm ko lang yun. Sir, bali sabi sir kanina, may discount siya. May promo. Ito ba sir? Check ko lang. Okay. C5 na. Thanks sir. So what is up guys? So this will be the new POV natin ngayon sa ating mga motovlogs. And eto siya guys, na-release na natin ang ating bagong Yamaha PG1. So we've been wanting this bike ever since ma-release ito, and I still can't believe na nakabili na tayo ng sariling unit natin. So being this small, or being this bike na parang panglaruan lang siya, pinili lang natin ito for the sole purpose of customization. And so guys, stay tuned sa mga susunod nating videos customizing this bike. I will be giving you a tour sa bike pagka-uwi. So medyo meron tayong hindi pagkasanay kasi semi-matic yung bike. So as I've said kanina, kasama natin si Mother. Nakabuntot lang tayo sa kanya ngayon, and sa mga ganitong bagay siya tumutulong sa atin, lalo na sa mga legal, and syempre if ever sa mga discounts na ganyan. So supposedly kanina, as mentioned ng isa sa mga agent ng Yamaha Florida Blanca, ang discount niya is 8,000 pesos lang, which will put it sa, kasi yung price na naka-display kanina is 98,400, and less 8,000 as mentioned is 90,400 lang. Pero ngayon umabot yung price niya na 88,400. Nakuha natin siya sa ganoong price. So I think nasusunod pa rin yung price na nakalagay sa website, which is 96,000 lang talaga. And so far we're enjoying it naman. Okay naman siya, na-check naman din natin lahat. And okay din naman yung response ng bike. Eh, syempre hindi pa natin siya mababatak ngayon. I mean, hindi pa natin
masyadong mapapagmabilis. And sa tingin ko first time ko yata mag-drive ng semi-matic. Hindi naman first time mag-drive. I mean, ilabas siya ng ganito kalayo. Kaya help me explore this bike and syempre explore all of its potential. So, wala pa tayong actual name para sa bike natin. Hindi pa natin siya napapangalanan, and I think we will be consulting some people para mag-decide para dyan. So Yamaha PG1 siya. So I've had an idea lang na if ever ang maging name niya is Peugeot. Possible lang. Siyempre kukonsultahin pa natin yung friends and girlfriend natin. So hindi pa alam ng ating girlfriend na naglabas tayo ng bagong motor. Pero we've been hinting her na may ginugusto tayong motor, and si mama lang din kasi nag-push sa akin para bilhin na yung motor na to. So this is the first brand new bike that will be owned by Nascent. Ito yung unang pagmamay-ari nating motorsiklo na nakapangalan sa atin. Kung gusto mo ng bike na medyo madalang pa sa paningin ng iba, probably ito na yun. We still have plenty of time available, so we might be taking a few pictures muna ng motor natin. So this is for the for the contents natin. Kasi we've took a picture of the bike recently dito rin sa spot na to, and we will be trying to take the same pictures again sa bagong bike natin para din identical yung laman ng contents natin. So yun lang, this would serve as the promised na sinabi ko tour natin sa bike. So this is how it looks like. So back again with our vlog. Napili lang natin pumunta sa San Jose kasi medyo umiiwas pa tayo sa mga LTO checkpoints. Kasi nga kaka-release lang ng motor natin and wala pa itong papel. So the mass schedule is 4 PM ng hapon and it is just 3 o'clock PM pa lang. So we still have 30 minutes para magbiyahe, and usually kasi inaagahan lagi natin ng around 30 minutes para ma-secure natin yung seats natin. Yun lang. So papunta tayo sa San Jose, and dito tayo dadaan ngayon sa Gasak, Valdez, Florida Blanca, Pampanga. A bit of an adventure lang din, pero yeah, umiiwas na tayo sa mga main road. And with this bike we also have a few worries lang din kasi for it being a tube type pa rin siya. That's one thing na hindi ko na-expect sa bike na to. Tube type pa rin yung motor. Well, yeah, syempre cost cutting pa rin si Yamaha sa mga motorcycles nila to give it to us consumers in a good price. Okay lang naman, meron din namang available upgrades or conversions pa into tubeless. Kasi sa tubeless, based on my experience, hindi mo masyadong poproblemahin ang mga punctures. Kasi kapag nabutasan man siya, hindi ganoon kabilis ma-deflate ang isang tubeless tire compared sa tube tire. Okay? So, that's one thing na napansin lang natin sa bike na ito. But, maganda ang handling niya. Napakaganda ng handling ng motor na ito, and I enjoy it more. Still, we are on the break-in period. Ang sabi, 30 to 40 kph, pero ito tayo doing less than 60. I think that's okay. Pero ang tradition ko kasi with break-ins is to use it like how you're going to use it the rest of its life. Yan ay based sa isang YouTuber na napanood ko rin before. So that's how I do it. Hindi magiging pare-pareho ang mga nakasanayan natin or mga nalaman natin. Whew. May pagka-swift din siya, ha? Being this small lang, napaka-light niyang i-drive.
for this bike, we have the ability to jump on certain roads tulad nito. To test out the suspensions niya. Siyempre, being an off-road bike, dapat capable siyang gawin yung mga bagay na yun with the ease at walang paghihirap. So andito tayo ngayon, dadaan lang tayo sa Calantas, Florida Blanca, Pampanga, and I think we are still early. Yeah, we're trying to take this road a bit slow and enjoy the ride lang. Ito tayo nagtatago sa mga checkpoints talaga. But so far, I kinda like driving it. Kasi hindi mo masyadong inaalala ang rev matching with this bike. Pero still, ayan, parang mayroon ng mga times na parang kumakadyot siya. Kasi nga, hindi siya clutch. That's not much of an issue. Very comfortable pa rin naman siyang i-ride. So madadaan tayo dito sa kung saan tayo usually bumibili ng mga second hand motorcycles natin. Shoutout kay Guevara Trading. Dito tayo kumukuha ng mga bikes natin before, and we haven't really had any issues sa mga motor na nilalabas nila, kaya a big thanks to them. Tapos na tayo sa mga panahon ganoon kasi there had been issues sa mga transfer ng mga second hand bikes, and I think we've already disposed all of our second hand bikes na sa bahay except for that one bike, ang first motorcycle ni mama. Kinikip niya yun at naging tricycle siya. Take note may pagkamatanda na rin yun. We've acquired that around 2016 yata, and walang wala kami naging mga major issues sa motor na yun. That's how much we trust Guevara Trading. Ipa-plug ko na lang din yung page na sa baba. So this is Calantas, pero connecting na rin to sa San Jose, Florida Blanca, Pampanga. Isa sa mga open roads na madadaanan natin. Yeah. Just enjoy the ride. Enjoy the ride, pero matitigil tayo ng konti. Is that the right way kung paano mag-U-turn with the trailer? Woo! Wow! The nerves! What is up, guys? Once again, this is me, Nascent. And for this time, pauwi na lang tayo. Galing tayo sa Mas. Dito tayo dadaan sa C5, Florida Blanca, Pampanga. And habang palabas sa church, I was just so glad. Habang nagpapalipas lang ako ng oras, nag-update sa aking girlfriend. There were some students admiring my ride. Having those reactions, seeing the bike that I wanted a long time ago, precious moment for me, knowing that merong nakaka-admire sa bagong motor natin. And that's also the reason kung bakit napili natin ito. So now, pauwi na lang tayo, and ayun lang, enjoy the ride. Medyo may pagkamaliwanag din pala yung ilaw nya, being this type ng bulb na halogen. Ay, hindi ko rin expect na medyo ganito siya kalinaw. Okay, so nga pala, we must be aware ko baka meron kasing mga checkpoint at this point in time. So usually dito sa blind curve na ito, tumatambay ang mga checkpoints. Kaya lagi akong dumadaan muna dito sa Shell dito, looking out lang. Yun, so luckily wala namang checkpoints sa mga dinaanan natin, kaya ito tayo, we're still safe. Ang sabi lang naman kasi sa akin is bawal lang siya sa mga LTO or HPG checkpoints. Pero kung PNP mo yan or COMELEC, pwede naman sila, basta i-present natin yung certificate na binigay sa atin, yung permit to travel din. So yun lang, those are the few things to consider kapag bago yung bike mo.
Malapit na rin tayo sa ating bahay. And thank you so much sa pagtangkilik sa ating mga contents. This is Nascent and peace out.